College sweetheart sina Efren at Michelle. Minsan lang nayanig ang kanilang relasyon nang matuon ang atensyon ni Efren sa relihiyon. Para mapatawad ako ni God. So yun po yung parang paraan ko. Napiperfectuhin ko dapat yung mga yan. So tumatagal po mga 3 hours sa rosary dati nun. Kasi pag kunyari, nasa first mystery ako, tapos second mystery, naisip ko yung image ng devil, babalik ako sa first mystery. Pupunta pa po ako ng Quiapo, lahat po ng mga saints doon. Dinadasalan ko rin. Mga ilang oras ang pinakamatagal mo sa loob ng simbahan? Nung umabot ako, mga 5 hours, ganun. Paano mo yan nalampasan? Yun nga po, yung girlfriend ko, nalampasan ko yung religion. Nung iiwanan niya ako, nung sabi niya iiwanan niya na ako, ayaw niya talaga sa akin. Yun na, binaliktad ko na yung mundo ko. Kasi parang nakikita mo yung helplessness din na parang sabi ko nga sa kanya, kung ikaw nahihirapan ka, twice nun yung sa akin kasi yung hirap na nafe-feel mo, nafe-feel ko din. Bakit mo pinili na maging kasama pa rin siya? When you love a person naman, nakikita, you go, parang nakakalimutan mo naman lahat ng masasama. Walang datos kung ilan sa mga Pilipino ang may OCD. Medyo may stigma o kahihiyan yung malaman ng tao na may OCD sila, so they keep it to themselves. Kung minsan daw, hindi lang napapansin ng mga Pinoy ang palatandaan na OC sila. Kung na-imbalance yung serotonin sa brain, nagka-create siya ng changes sa pag-iisip natin, sa moods natin, kahit sa behaviors natin and attitudes. We have to break up yung OCD into obsessions and then compulsions. Yung obsessions refer to yung mga thoughts, ideas, images na pumapasok sa brain natin na ayaw naman natin. Yung compulsions naman usually refer to behaviors. So maraming behaviors yan, like for example, hand washing, checking doors, checking locks, doing some rituals. Iba naman ang palatandaan ng OCD kay Emil, dating call center agent. Ayoko ng odd numbers. It's weird pero ayoko ng odd numbers. Whenever I count, gusto ko parang even number para pantay yung bagay. Gusto niya may symmetry o pantay-pantay ang lahat ng mga bagay. Basically po pag hindi po preoccupy yung mind ko, doon po nagtitrigger yung mga OC ko. So as much as possible, kailangan busy ako. Kasi kung for example, hindi ako busy, yung mind ko talagang walang ginagawa. Nagpo-focus ako sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. For example, yung book na to, kailangan kong ayusin ng ganyan. Basta I always make sure na symmetrical yung mga bagay. So, pag hindi mo inayos, anxiety attack po. Parang nang una kong marinig ito, naisip kong wala namang masama kung gusto niyang maayos ang lahat ng bagay. Like katulad nito, sisimplehan mo yan. Kung sa ordinary, gano'n. Diretso ko yung ganyan. Pero si Emil na rin ang nagsabing minsan, hindi maganda ang epekto ng OCD sa buhay niya. Imbis na nagiging produktibo ako, tumutulong ako sa mga bagay-bagay, nagagawa na tapos ko yung mga bagay-bagay. Doon na pupunta yung oras ko sa mga wala na makakawenta-kwenta ng bagay na paulit-ulit kong ginagawa. You know, this is a chemical disorder, chemical imbalance. So, ibig sabihin nito, you cannot will it to disappear. Gusto kong makita kung anong gagawin mo dito. Ginagawa ko, color coordinated. So, for example, blue, yellow, orange, pink. I always make sure na sama-sama sila. Or, just to be organized, just to be balanced. So, na siguro pag may ruler. Oo nga may ruler ka ba dyan? So, kung may ruler ka, i-ruler mo yan? Gagawin ko talaga. Gusto mo ihalan? Sure. Alam ba ng family mo? Hindi po eh. As much as possible, ayokong ipaalam sa kanila. But siguro I assume at the back of my mind na baka alam nila. Pero pag napanood nila yung interview mo, malalaman na nila. Siguro in a sense po, mas liberating sa akin. Na malaman nila just to para makawala.
Sabi ni Dr. Deliosa, may pagkakataong nagiging sagabal sa trabaho ang OCD. Bago pa man umabot sa ganito, mas mabuti na raw magpatulong na sa eksperto. For some people, na-eliminate yung OCD. For some people, nababawasan lang. However, there are some people na treatment resistant. So kahit nagtitake ng medicines and nagtatry ng ibang therapies, hindi siya nawawala. Malakas yung genetic predisposition nasa lahi yun. So namamana yung disorder na yun. Si Emil, bagamat hindi naman daw apektado ng OCD sa kanyang trabaho, umiinom ng gamot para malunasan ang kanyang anxiety. Isang malaking hakbang na hindi kayang gawin ng ibang katulad niya. Gusto raw kasing makatakas na Emil sa mistulang pagkakabilanggo at maging malayang abutin ang kanyang mga pangarap.